Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sa episode pong ito, ituloy natin yung topic ko nung sa linggo tungkol sa katrabaho kong toxic. Na tatlo na po yung nag-resign sa amin dahil hindi na nakayanan. Siguro po dinadanas nyo rin yan. May masamang nangyari po sa kasama kong ito. Ikikwento ko sa inyo ngayon. Ito po si Noel ng Pinoy Guard Italy. So, balikan po natin ng konti yung episode ko nga nung sa linggo na ako'y dumanas ng bullyism dito sa kasama namin sa trabaho. Hindi lang ako yung pinuntira niya, marami na. Tatlo yung actually nag-resign sa grupo namin dahil hindi na nakayanan. Yung mga kasama ko, nag-report na actually. Kaya lang siguro hindi nabigyan ng pansin ng administrasyon at minsan hindi binibigyan ng importance siya. Yun din po ang problema minsan. Kaya may kodigo ako para hindi ako mawala dahil tinitingnan ko yung mga nangyaring history talaga. Ano po? So, yung isang kasama ko, para bang nangyari po sa akin na pareho din. May ginagawa siyang hindi maganda. Nire-report yung bawat kilos ninyo. Ewan ko, ano bang tawag po sa atin yun? Sip-sip? Ganun ba? Ewan ko po, no? Pero nga po, pagka mahina kayo, magpapadala kayo, bibigay kayo. Ang style niya po is yung pag nagsalubong kayo, tatanungin nyo, hindi sasagot. Binigyan namin siya ng possibility na umangat. Tinuruan namin. Kaya lang problema sa kanya is mahina sa computer. Wala siyang certificate or diplomas na proper instruction or formation or advance how to use computer. So, mahalaga po sa sektor namin. Pero, trainin namin siya, tinuruan. Ako mismo, tinuruan ko ng buong puso. Ang nangyari, yung kapalit is para bang tinuklaw pa ako. Ewan ko kung dumanas din po kayo ng gano'n na ibinigay nyo na lahat. Ang nangyari, tinuklaw pa kayo. Masakit po kasi yung lalo yung araw-araw na papasok kayo, wala na siyang inihatid sa inyo kundi yung bang negative spirit. Mararamdaman nyo yun, yung aura. Ang bigat. So, yung tatlo ko pong kasama, hindi nagtagal. Sumuko, nag-resign. Yun nga po, kung ako, ito pong advice ko sa inyo, may goal ako. Hindi siya yung goal ko eh. Ito pong advices ko sa inyo, no? So, ang goal ko po is yung ma-achieve ko yung goal ko this year. So, ang advice ko po sa inyo, you have to set a goal para hindi kayo ma-impluensyahan ng mga ganong toxic sa trabaho. So, ano pong goal ko? Hindi siya. Kamuntik na po ako mag-resign actually. Malapit na dahil syempre sumusuko tayo. Yun, papasok ka pa lang yung parang ayaw nyo nang makita. Yung pagmumukha niya. So, yung sabi nung kasama ko, ang bigat, papasok pa lang ako eh. Ayoko nang, kung pwede, ayoko nang pumasok, sabi niya. Pero nga po, naawa ko dahil hindi niya nakayanan, nag-resign. Kesa, sabi niya, hindi na siya makatulog sa galit. Nagkakaroon siya ng galit, pero hindi niya ma-express dahil baka malose temper siya, makapanakit siya. Physically na. So, yun ang nangyayari minsan sa workplace. Pagka hindi nyo na ibulalas, baka magkaroon na kayo ng violence reaction. So, hindi rin po karapat-dapat yun. Bigyan ko kayo ng sample kung paano nyo sisirain yung araw ninyo. Tulad ng ibang kumpanya, may badge kami at sa entrance may badge reader. Doon nakikita kung anong oras kayo pumasok. Dapat i-timbro nyo yun. Bukod doon, may logbook kami. Doon sa logbook,
Yung iba kong kasama magsulat is day, month, and then the year. Minsan, kamamadali, nababaligtad. Yun, sisitahin niya na kayo. Sabihin niya, mali yung ginagawa mo. Para bang yung isa kong kasama, dinadala niya, hindi siya Ako sinagot ko, wala namang, yung pinaunawa ko sa kanya na mabigat salita ko po nasabi ko is, hindi yan kasama sa danger ang role ko dito is to protect the company about sa danger, sa security. Magkasunog, magkaroon ng barilan o ano man, yun ang priority ko, hindi yan So, wag mo pakialaman yan. Sabi ko, minsan sinabihan ko na siya na ako mananagot kung sisitayin ako na mali yung baligtad yung pakasulat ko. Okay, pwede ba? Ganoon ko siya. Yung iba kong kasama, naiinis, dinadala. Hindi lang po yun, marami siyang ginagawa. Yung the way maglakad, sabi ko sa inyo, sisitayin niya. Yung, hindi naman siya supervisor Ang nangyari, yung, hindi ko ugali niya yung masyado siyang mapanita. Siguro, sabi nga nila, walang magawa sa bahay, pati sa trabaho, makulit. O sabi nung iba, sip-sip pa, naninira. So, para mapansin yung kakayahan niya, dapat sirain niya yung kakayahan ninyo para mabura. Parang ganun po yung tactic ng ibang tao. So, sa akin po, ang advice ko sa inyo, kamuntik na ako madala dun sa kasama kong tatlong nag-resign. Kamuntik na ako dun na yung mga kasama ko nga po, sabi ko sa inyo, hindi na raw sila nakakatulog sa sobrang inis na galit dahil bukod pa yung report at minsan tatawagan pa kayo ng administrasyon, tatanungin pa kung ano nangyari. So isa po yung nakaka-morally down dahil maghapon ang dami yung magagandang ginawa. Ang nangyari sa malit na bagay, naka-receive pa kayo ng tawag. Para bang nakakainis, nakakasira ng spirit ng pagiging loyal worker, no? So ako po, kamuntik ko akong madala sa ganon. Ang nangyari sa akin, may goal po ako. Ito advice ko sa inyo, no? Set a goal. Ako kasi may goal ako So sabi ko sa sarili ko, hindi naman ikaw yung goal ko this year May dapat akong ma-achieve. Kung mag-resign ako, hindi ko ma-achieve, matutuwa ka. So, yun po ang isang bagay na nagpalaban sa akin. May pangako ako sa sarili ko na every year may dapat ma-achieve akong goal. So, sabi ko, pag nagka-resign, katulad nung ginawa, panalo siya. So, wag po. So, isa pa pong bagay na nagpalaban sa akin is, kung tuwi na lang bang may ganun tao kasama mo sa trabaho, magre-resign ka, pag-resign ko po, sabi ko, yung pupuntahan ko is ganun din at baka 3 pa yung nandoon, saan ako pupulutin? Lagi na lang ako ba magre-resign? Kaya po minsan sa buhay natin, wag natin takasan. Dapat harapin natin ng maayos, ng hindi ginagamit ang violence. So, dumako po yun. Bakit ba ako is for how many years is fighter ako? Umiispar ako, lumalaban ako sa ring. Bakit ito is napakasimple, hindi ko maharap? So, I'm very sorry dun sa mga kasama ko sa trabaho, nalulungkot ako dahil nag-resign sila, napadala sila doon. Hindi ko sila masisi. Yun nga po, ako, malapit na dahil naghanap ako ng trabaho. May tumawag sa akin, ang daming tatanggap sa akin. Sabi kaya, malaki rin ang ulo ko sa totoo. Pero sabi ko, bandang huli, teka, hindi ko pa alam yung pupuntahan ko. Kung doon, may 3 at 4 na ganun din, di pareho din. Di po ba? Dito, mas mataas yung level ko. Doon baka mag-start ako sa 0.
So, yun po ang isang i-advise nyo sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na dumadanas ng ganon. Magre-resign ka dahil sa isang bully, sa isang wala nang ginawa kundi gusto magkumanda. Hindi naman siya supervisor, no? Feeling kumandante. So, ang i-advise nyo po, alis ka. Sa lilipatan mo ba walang ganon? Tsak po meron din. Lahat. Sinisigurado ko sa inyo, bibihira siguro yung wala kayong mapasukan na trabaho na walang ganon. So, matuto tayong harapin ng maayos. Ako, ang isang susi kong ginawa is yung goal ko. Hindi siya yung goal ko eh. So, I have to reach my goal. Hindi siya. Pag nag-resign ako, matutuwa lang siya. Napaalis niya ako. Hindi ngayon, asar na asar siya. Dadako po tayo ngayon doon sa pinakamagandang nangyari sa kanya. Matutuwa kayo. Dumako tayo sa 3 words for Italian learning. Ang regalo ko sa inyo is calma, forza, at pazienza. Calma, sabihin, maging mahinahon tayo sa pagdedesisyon. Wag pa daos-daos. Mag-isip muna tayo. Yun nga sabi ko sa inyo. Ano ba yung goal natin? Set a goal. And then, have a courage. Forza. Courage. A forza. A force to face the problem. Not to escape. Kamuntik po mangyari sa akin yan. Dahil minsan, mabait tayo. Gusto na lang natin give up at magbigay. Hindi sa takot tayo. Kaya lang mabuti yung nature natin. Kaya sabi, sige sa'yo na yan. Minsan, madadamay yung pangarap natin. Huwag niyo pong gawin yan. Face the battle. No? Not in a violence way. And then, the pasyensya, the patience. Kailangan natin ng mahabang pasyensya sa workplace para sa pangarap natin. Okay? So, sa muli pong susunod, God bless at ngumiti kayo.